Ma, bilisan mo. Umalis na tayo sa Wind City. Anong nangyari? Ma, umalis ka na. Maria Go, ang paninira mo ay nagdulot na sa akin ng sirang pangalan. Ano pa ang gusto mo? Siyempre, gusto kong mamatay ka. Maria Go, ikaw pa rin ang fiancé ng anak ko. Talaga bang puksain mo kami? Kung hindi dahil sa Skyfall Group, siya ang magiging asawa ko. Karapat-dapat ba siya? Ikaw! Maria Go? Ganito na lang. Sino sa inyong dalawa ang mamamatay? Pumili kayo. Ako. Ako ang mamamatay. Ako ang mamamatay para sa anak ko. Matandang hukluban, ang ganda ng pangarap mo. Nagmamakaawa ako sa iyo, palayain mo ang anak ko. Nanay, ang anak mo ay walang utang na loob. Younger brother, ipinagkakatiwala ko na si nanay sa iyo. Wag, wag. Mga commander ng bawat distrito, tanggapin ang utos at kumilos. Opo, Commander Dragon, Commander Dragon, kakatanggap lang ng balita. Ang kuya mo? Tumalon mula sa gusali. Ang pinakamayamang tao sa Wind City, si Gabriel Cruz, nasangkot sa iskandalo ng panggagahasa at pagpatay. Ang daan-daang bilyong ari-arian niya, saan mapupunta? Ang kanyang fiancé, posibleng maging pinakamalaking benepisyaryo. Kuya, nahuli ako. Pinasok mo ako sa militar, gusto ko sanang magkaroon ng pangalan para ipagmalaki ka. Ngayon kahit ako na, ang Black Dragon Army, Supreme Leader. Nililinis ang kaguluhan ng giyera, pinapayapa ang lahat ng dako, pero ang kuya ko ay pinatay. Commander Dragon, pupuksain na ni Valeriano ang pamilya Go para ipagluksa ang kaluluwa ng kuya. Huwag na. Ang paghihiganti na ito, ako mismo ang gagawa. Naglakas loob kang maglinis ng libingan ni Gabriel Cruz? Nagsawa ka na sa buhay. Gabriel Cruz, Tama. Nagutos si Binibining Go na walang sino man ang pinapayagan magbigay pugay kay Gabriel Cruz. Ngayon, ang Skyfall Group namin ay may annual meeting. Hindi ko inakala na may maglalakas loob pa magbigay pugay kay Gabriel Cruz. Kayo, dalawa, kumuha ng 2 balde ng dumi at ihi, ibuhos sa libingan niya at lumpuhin silang dalawa. Commander Dragon, Naglakas loob kang saktan ako? Ipapalibing ko ang buong pamilya mo. ikaw. Naghahanap ka ng kamatayan. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang pamilya Go, hindi kayo palalampasin. Annual meeting ng Skyfall Group. Tara, bibisitahin natin sila. Ang yumaong asawa kong si Gabriel Cruz ay gumawa ng lahat ng kasamaan. Hindi lang siya nagnakaw ng pondo na naging sanhi ng pagguho ng construction site, kundi pinatay din ang dating Deputy Mayor Tan at ginahasa at pinatay ang mga babae. Mas masahol pa siya sa hayop. Mabuti na lang at may mata ang langit at nalaman ko agad ang kanyang mga krimen. Nang malapit ng mabunyag ang lahat, ang duwag na iyon ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbaril sa sarili. Gayunpaman, mula nang ako'y maging chairman, titiyakin naming legal ang operasyon at makikinabang ang lipunan. Mabuti. Ang hayop na si Gabriel Cruz gumawa ng napakaraming masasamang bagay. Mabuti na lang at si Binibining Go ay nagpakita ng katarungan higit sa dugo. Hindi nga siya nagkamali, isang tao mula sa nangungunang pamilya ng Wind City. Ang galing mo namang lason na babae, magaling mambola. Si Gabriel Cruz ay isang bayani ng kanyang panahon. Pero pinili ka niya, ikaw na lason na babae bilang asawa. Talagang nabulag ang kanyang isip. Walang galang. Saan ka galing? Aso ka. Gago ka. Paano ka naglakas loob na gumawa ng gulo dito? Sino ka ba talaga? Ang kapatid ni Gabriel Cruz, si Jericho Cruz. Ang kapatid ni Gabriel Cruz, Jericho Cruz. Ikaw pala. Ikaw pala ang kapatid ng matandang asong iyon, si Gabriel Cruz. Ang asong si Jericho. Hindi ka na pala makakabuhay sa labas at gusto mo nang kumapit sa ang pamilya Go. Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka at tawagin mo akong lolo. Pag-iisipan ko. Gusto mong mamatay? Ikaw. Binibini, sila ang dalawa na nagpalo kay Binatang Go at nagpadala sa ospital.
Ngayon, narito ako para ipaghiganti ang aking kapatid. Sige, dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Marco Reyes. Sino sa inyong dalawa ang unang mamamatay? Sino sa inyo ang mauuna? Marco Reyes, ang disipulo ng Blade Demon, Leo Reyes. Siya yung Leo Reyes na mag-isang sumalakay sa iba't ibang paksyon. Hindi ko inakala na ang pamilya Go ay kayang imbitahin ang kanyang disipulo. Marco Reyes, baliin ang 2 binti niya. Gusto kong paluhurin siya sa harap ng libingan ni Gabriel Cruz hanggang mamatay. Commander Dragon, panoorin mo si Valeriano na patayin ang aso. Huwag kang pumatay sa kumpanya ng kuya ko. Opo, Naglakas loob kang insultuhin ako. Pagkatapos kong patayin ang alagad mo, kukunin ko rin ang ulo mo. Commander Dragon, nakumpleto na ni Valeriano ang misyon. Pakisuri. Magaling! Mga Ginoo, ang yumaong kong kapatid na si Gabriel Cruz ay dating bayani ng Wind City, ngunit pinatay siya ng babaeng salot na si Maria Go. Ngayon, bumalik na ang kapatid sa panunumpa na si Jericho Cruz at dapat siyang maghiganti para sa kanyang kapatid. Manira, ang pagkamatay ni Gabriel Cruz ay dahil sa kanya. Dahil ang masama ay babagsak. Anong ebidensya mo na ako ang pumatay sa kanya? Oo nga, bagamat may kakaiba sa pagkamatay ni Gabriel Cruz, wala namang ebidensya na si Maria Go ang nagplano laban sa kanya. At saka, ang mga katotohanan ng krimen ay iniulat ng balita. Tama. Ebidensya? Kapag ako ang kumikilos, hindi ko kailangan ng ebidensya. Makinig kayong lahat. Pagkalipas ng 1 buwan, ang anibersaryo ng pagkamatay ng kuya ko. Lahat ng sangkot sa pagpapahamak sa kuya ko, pumunta kayo sa libingan niya at lumuhod para humingi ng tawad. Bibigyan ko lang kayo ng 1 buwan. Kung may sinumang susuway, papatayin ko ang buong angkan nyo. Walang matitira. Kahit buhay pa si Gabriel Cruz, hindi siya makakapagsalita ng ganyang kayabangan. Ikaw na bata pa lang, ano ang karapatan mo? Tama. Sino ka sa tingin mo ha? Gusto mo pang hamunin ang lahat ng makapangyarihan sa Wind City? Ang sino mang gustong pumatay sa akin, sige, lumapit kayo. Haharapin ko kayo. Pero tandaan nyo, isa lang ang buwan nyo. Ano na ang gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala. Si Gabriel Cruz na dating sikat, napabagsak ko. Ang kapatid niyang walang silbi. Ano pa ang halaga niya? Simulan natin sa nanay niya. Tama. Commander Dragon, pinahanap niyo po sa amin ang inyong kinakapatid na ina, si Rosalinda Santos. Nahanap na po namin siya. Ngunit, Sabihin mo, simula nang mamatay ang inyong kuya, bumagsak din ang pamilya Cruz. Ang inyong kinakapatid na ina ay napadpad sa lansangan at naging isang pulubi. Binibini, nahanap na po namin si Rosalinda Santos. Jericho, kain na. Niluto ni Mama ang paborito mong ribs. Ginoo, kung hindi mo na kailangan ang bote, akin na lang. Hindi ko akalain na ang Matriarch Cruz, ganyan na ang kalagayan, namumulot na ng basura para mabuhay. Nagkamali ka ng tao. Ayoko na. Pinayagan pa kitang umalis, matandang pulubi. Si Maria Go ang nagtulak sa amin sa ganitong sitwasyon. Ano pa bang gusto mo? Pinapatanong ni Ate Isabela sa iyo kung ano ang iniwan ni Gabriel Cruz bago siya mamatay? Sinunog ninyo ang lahat ng gamit niya. Ano pa ang may iwan niya sa akin? Pakiusap. Pakawalan mo na ako. Tigilan mo! Ginang, Patricia, matagal na kitang hinahanap. Bumangon ka na. umalis ka na. Madadamay ka sa akin. Umalis ka na. Tita, hindi ako natatakot. Ako ang babae ni Jericho. Ikaw ang aking ina. Halika, bumangon ka na. Ikaw ang babae ni Jericho Cruz? Ikaw ang babae ni Jericho Cruz. Lintik ka. Dakpin siya. Bitawan mo siya. Umalis ka! Matanda. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako. Pakawalan niyo na siya. Nakikiusap ako. Walang kagagaling lang ng lalaki mo sa ang pamilya Go at ng gulo. At naglakas loob ka pa na mahulog sa kamay ko. Ano? Bumalik na ang anak ko. Bumalik na si Jericho. Nasaan siya? Ang pamilya Go ninyo, siguradong magbabayad kayo. Siguradong maghihiganti siya para kay Kuya Gabriel. Matigas ang ulo mo. Patay na si Gabriel Cruz. Siya na isang walang kwenta. Makakaya pa bang pabagsakin ang pamilya Go? Ang ginagawa ng tao, nakikita ng Diyos.
ang maruruming gawain. Nang ang pamilya Go ninyo, darating ang araw na pagbabayaran nyo. Sige. Tingnan natin kung gaano katigas ang buto mo, kung kasing tigas ng dila mo. Nakikiusap ako. Pakawalan mo na siya, sir. Lumayas ka. Pakawalan mo na siya. Lumayas ka. Ate, wag mo siyang pakiusapan. Mamatay ka sana. Ang tapang mo. Sige. Gusto kong makita kung gaano kakalakas. Bitawan mo ako. Puta, naglakas loob kang kagatin ako. Pagkatapos kitang paglaruan, ibibigay kita sa mga kapatid ko. Hindi ka makakaligtas. Sir, nakikiusap ako. Patawarin mo na siya. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Sige. Kainin mo ang dura ko at pag-iisipan kong pakawalan siya. Jericho, Sabihin mo, paano mo gustong mamatay? Jericho? Jericho. Ang anak kong si Jericho, bumalik na. Ma, patawad, nagkulang ako. Huli na ako. Si Kuya Gabriel, pinatay nila. Pati kayo? Inapi ng mga walang kwentang tao. Anak, tumayo ka na. Umalis na kayo agad. Ang pamilya Go, hindi tayo patatawarin. Patay na si Kuya Gabriel. Hindi ko na kayang mawala ka pa. Ma, huwag kang mag-alala. Bumalik ako para ipaghiganti si Kuya Gabriel. Ikaw at si Patricia, pumunta muna kayo sa ospital. Ako na ang bahala sa iba pa. Naisip mo na ba kung paano ka mamamatay? Ako ang pinsan ng Ang Pamilya Go. Hindi mo ako pwedeng patayin. Kung hindi, kakalabanin mo ang Pamilya Go. Hindi ka nila palalampasin. Huwag kang mag-alala. Ang Pamilya Go, walang makakatakas. Binatang Go, ayos ka lang ba? Maestro Wang, Jericho Cruz, patay ka na. Maestro Wang, patayin mo na siya. Ang mga tao mo ang nanakit sa alagad ko. Ang Benlay Dafa ni Victor, ang mga taga White Tiger Warzone, naging alipin na rin ba? Kilala mo si Commander Ramos? Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa kanya. Umalis na ang bodyguard mo. Tingnan natin kung paano ka mamamatay. Ginoong Leo, hayaan mo siyang mabuhay. Gusto kong makita niya mismo kung paano ko pahihirapan ang babae niya. Sinabi ko na, mamamatay ka, walang makakapagligtas sa iyo. Mayabang. Xiao Jin Song Zhao. Long Yin Tia Banshan. Ikaw si Leo Reyes, miyembro ng White Tiger Warzone, nagbibigay galang, Commander Dragon. Paano? Paano yan posible? Ginoong Leo, paano siya magiging Commander Dragon? Kasama rin ba si Victor Ramos dito? Walang kinalaman si Commander Ramos dito. Ako'y biktima ng paninira at umalis sa grupo. Sumama lang ako sa Ang Pamilya Go para mabuhay. Tapos na, siya nga talaga si Commander Dragon. Ang Pamilya Go namin, nakasagupa pala si Commander Dragon. Commander Dragon, nagkamali ako. Dapat akong mamatay. Nagkamali ako. Dapat akong mamatay. Si Maria Go, siya ang nagpabayad sa akin sa Great Forest Group para ipahamak si Gabriel Cruz. Hindi ito ang kasalanan ko. Patawarin niyo po ako. Pwede akong magpatotoo para sa inyo, para isumbong si Maria Go. Teka, alam kong sa likod ng pagkamatay ng kapatid mo, may mas malaking sabuatan. Si Leo Reyes na ito. Siya ay... Handang magbuwis ng buhay para itago ang sikreto. Tama nga. Ang pagkamatay ng kuya ko, hindi ganoon kasimple. Commander Dragon, ayaw gamutin ng ospital si Binibining Chua. Ilabas niyo ang inyong person in charge. Si Binibining Patricia, dapat ginagamot na ngayon, kaso kakasugod pa lang niya para sa operasyon, itinulak na naman palabas. Bakit hindi nyo ginagamot? Hindi po kami ang ayaw gumamot. Si Binibining Chua po, handa na po sana ang attending physician na operahan siya, pero pinigilan po ng section chief. Sino ang ganoon katapang?
Naghahanap ng kamatayan. Ang chairman of the board ng Great Forest Group, si Richard Lim, ang nagbigay ng utos. Lahat ng ospital ay bawal. Gamutin si Binibining Chua. Great Forest Group. Ang Great Forest Group ang pinakamalaking kumpanya ng konstruksyon sa Wind City. Kinokontrol nila ang legal at illegal na gawain kaya walang sinuman. Ang nangangahas na kalabanin sila. Anong nangyayari? Bakit nandito pa rin ang babaeng ito? Ilabas niyo siya agad. Pakioperahan niyo po agad ang babaeng ito. May sakit ka ba? Sinabi ko na sa'yo, hindi ko siya kayang gamutin. Tingnan mo ang buong Wind City. Sinong doktor ang mangangahas gumamot? Takot na takot kayo kay Richard Lim pero hindi kayo takot sa akin? Ano ka ba? Makikipagkumpara ka pa kay Ginoong Lim? Wala kang alam. Ikaw, Sino ang nakatalaga sa Wind City? si Adrian Blanco po, mula sa Vermilion Bird War Zone. Papuntahin mo siya ng doktor dito. Masusunod. Tingnan lang natin kung sino ang walang takot na magliligtas sa babaeng ito. Helicopter? Sino ang may ganoong kalaking parada na sumakay pa ng military helicopter papunta sa ospital? Hindi ko inaasahan na makikita ko kayo rito. Nandito ang pasyente. Ang laki ng ingay na ginawa nyo. Salamat sa abala. Sino ang tinatakot nyo? Sa aking departamento, nang walang pahintulot ko, walang sino man ang makakapagligtas sa babaeng ito. Lumabas kayong lahat. Umalis kayong lahat. Anong nangyari? Dean, paano po kayo naparito? May nagkakagulo lang na walang kwenta dito sa ospital. Aayusin ko po agad. Walang galang. Sino ang tinatawag mong walang kwenta? Si Dr. Paul Sian. Dr. Sai, paano po kayo naparito? Hindi ba dapat nasa ibang bansa kayo para dumalo sa International Medical Congress? Inimbitahan ako ni Ginoong Cruz. Paano ko naman po tatanggihan? Ano? Kayo si Dr. C? Ang nangungunang orthopedic expert sa mundo? Imposible. Hindi maaari. Ang basurang to, kaya niyang imbitahin si Dr. C? Napakatapang mo. Subukan mong muling bastusin si Ginoong Cruz. Ginoong Cruz? Kayo po ba? Kayo, bilisan ninyo at tulungan si Dr. Sai sa operasyon. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Busilak na puso. Ang doktor na ito ay hindi tinulungan ang aking fiancé na nasa bingit ng kamatayan. Ito ba ay ayon sa patakaran ng inyong ospital? Walang kwenta. Tanggal ka na sa trabaho at ire-report kita sa Medical Association. Sa buong Wind City, wala nang ospital ang kukuha sa'yo. Dean. Nagkamali po ako. Ginoong Cruz, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ginoong Cruz, Dean. Nabalitaan ko. Nabali ang binti ng babaeng yan na si Patricia Chua. Tingnan lang natin kung matigas pa rin siya. Ginoong Tan, siya ang nag-ayos ng doktor para sa operasyon ni Patricia Chua. Pita? Hindi nakinig sa sinabi ni Ginoong Lim. Gusto mo na bang mamatay? Ikaw ang taga Great Forest Group. Alam mong taga Great Forest Group ako? Pero naglakas loob ka pa ring operahan ng babaeng yan? Gusto mo nang mamatay? Kung ayaw mong mamatay, kalagkarin mo ang walang hiyang yan palabas ng operating room. Kundi, babalian kita ng isang binti para may kasama siya. Paano haharapin si Commander Dragon? Sinabi na niya, hindi ba? Balian ang kanyang binti at itapon palabas. Ang binti ko. Putang ina, balang araw papatayin kita. Huwag kang mag-alala. Hindi ako tatakbo. Gusto ko pa ring dalhin mo ako para makita ang amo mo. Ang walang hiyang yan si Patricia Chua. Pinapunta ko siyang maging kabit ko pero ayaw pa rin niya. Hinalikan ko siya ng 2 beses. Naglakas loob pa siyang saktan ako. Nakasakit siya ngayon sa ang pamilya Go at nabalian ng binti. Pwede na natin siyang pahirapan kung paano natin gusto. Pinadala ko na si Miguel Tan para dakpin siya pabalik mula sa ospital. Sa pagkakataong ito, ipaparanas ko sa kanya ang aking kapangyarihan. Kung si Ginoong Lim ang kumakain ng karne, gusto rin namin ng sabaw. Sino kayo? Putang ina. Ikaw ang nagutos na huwag payagan ng doktor na operahan si Patricia? Kaya pala kayong dalawa ay kasabuat ng walang hiyang yan. Tama? Ako nga, anong gagawin mo? Guardia, nasaan sila? Dakpin sila. Huwag ka Nakuha na nang sila. sumigaw, mga walang kwenta. Nakahandusay lang sa labas. Kung may lakas kayo ng loob, patayin niyo ako. Kung hindi niyo ako mapapatay, siguradong maghanap ako ng papatay sa inyong dalawa. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Maghanap ka ng tao. Mabuti. May tapang ka.
Ang lakas ng loob nyo. Sa gitna ng araw. Nangahas kayo manakit. Dakpin sila. Ang pamilya Go ay pinahihirapan ng mga mamamayan pero hindi ka dumarating. Isang tawag lang ng mayaman, dumarating ka na. Asong sunod-sunuran ka ba ng mayayaman? Walang hiya. Kailangan pa ba kita sa trabaho ko para utusan ako rito? Kung hindi ka magpasakop, pababarilin kita. Pagkapasok mo sa loob, siguradong aalagaan ko ng mabuti ang asawa mo. Bababarilin mo ako? Subukan mo. Humanda. Tigil na kayong lahat. Tigilan nyo yan. Commander ng Wind City, Gobernador Blanco. Bakit po kayo narito? Lintik ang lakas ng loob. Pagbati, Valeriano, ang Diyos ng digmaan. Para maging bodyguard si Valeriano, ang Diyos ng digmaan. Kung ganoon, hindi ba siya si Commander Dragon? Siya nga ba? Gobernador Blanco, may naglakas loob na saktan ang pinakamataas na 5 bituing commander ng Black Dragon Army. Ano sa tingin mo? Paano ito dapat harapin? Bilang tugon kay Valeriano, ang Diyos ng digmaan, kamatayan ang nararapat. Lagot na. Si Jericho Cruz, si Commander Dragon. Ikaw si Commander Dragon. Patawarin niyo po ako. Hindi ko na po uulitin. Hindi na po. Dalhin sila. Maawa po kayo. Imbestigahan ng husto sina Richard Lim at Miguel Tan. Gusto ko ang lahat ng ebidensya sa kasong pagguho ng site ang panunuhol ni Maria Go sa kanila. Opo, Commander Dragon. Commander Dragon, may balita mula sa ospital na nagising na si Binibining Patricia. Jericho, ikaw nga, hindi ba ako nananaginip? Patawad, pinahirapan kita. Umalis na tayo sa Wind City. Ngayon, ang pamilya Go ay hinahabol ang pamilya Cruz. Mapapahamak ka. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. At malapit nang matapos ang pamilya Go, Nang mangyari ang insidente kay Kuya Gabriel, hindi ako nakatulong. hindi mo kasalanan. Kami ang nagpahamak sa iyo. Huwag kang mag-alala. Ngayong bumalik ako, wala nang makakasakit sa iyo. Naniniwala ako sa iyo. Ang kasal natin ay itinakda ni Kuya Gabriel. Kapag gumaling ka na, magpapakasal na tayo. Pasok! Ano yon? May 2 tao sa labas? Sabi nila, sila ang tiyong pangalawa ni Patricia. Miss Patricia, nabalitaan naming nabali ang binti mo, kaya dali-dali kaming dumalaw sa iyo. Salamat sa pag-aalala, tiyong pangalawa. Patricia, ang pinakamahalaga ngayon ay ang pagpapagaling mo. Tungkol naman sa kumpanya, ipagkatiwala mo na sa amin. Ang Eternal Heart Company ay iniwan sa akin ng aking mga magulang. Hindi ko yan ibibigay. Ikaw ay isang mahinang babae, hindi mo yan kakayanin. Ipagkatiwala mo na lang ang kumpanya sa amin para pamahalaan. Dumalaw ba kayo sa pasyente? O nanggugulo lang? Sino ka ba? Siya ang nakababatang kapatid ni Gabriel Cruz. At siya rin ang aking fiancé, Jericho Cruz. Hindi ka ba naglilingkod sa labas? Bakit? Nang mabalitaan mong namatay ang kuya mo, ay dali-dali kang bumalik para kumapit sa pamilya Chua? Tama, gusto niyang mamuhay sa pamilya, Chua at walang galang. Patricia, disiplinahin mo siya ng maayos. Disiplinahin mo siya ng maayos. Tama na. Pagod na ako. Lumabas na kayong lahat. Pinapalis mo kami, di ba? Sige. Pwede naman kaming umalis. Pero, may isa pa akong sasabihin sa'yo. Sa 2 araw, kaarawan ni Lola, pinapabalik ka niya. Panahon na rin para ikaw ay balik ang kan. Kung ayaw mong pumunta, edi wag na tayong pumunta. Si Lola, hindi niya kami pinatawad. Kahit sa libing ng mga magulang ko, hindi siya dumalo. Siguro, nakita niya ang sugat sa binti ko, kaya lumambot ang puso niya. Dugoy mas makapal, kaya pumunta na tayo. Sige, susundin ko ang gusto mo. Sasama ako sa iyo. Lola, magandang balita. Si Andrea ay dumating na mula sa Yanjing City para lang batiin ka sa iyong kaarawan. Mabuti. Ang Feng Chu ng ang pamilya Chua ay babalik na. Lola, narito ako para batiin ka sa iyong kaarawan. Alam mo pa pala ang pagbalik?
Patricia, ito ba ang nobyo mo? Saan siya nagtatrabaho? Siya? Isa lang siyang ordinaryong sundalo. Hindi na siya makabangon ngayon kaya gusto niyang kumapit sa ang pamilya Chua. Palagi niyang ginugulo si Patricia. Si Vincent Reyes, si Binatang Reyes, ay tapat na tapat sa iyo. At bata pa siya, pero supervisor na siya ng Wind City Media. Maliwanag ang kinabukasan niya. Bakit ka sumasama? Sa walang kwentang ito? Kung ako ang tatanungin, sipain mo na siya at sumama ka na kay Binatang Reyes. Hindi mo na kailangang pakialaman ang mga bagay ko. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Dumating na si Inspector Tan. Dumating din si Inspector Tan. Sabi-sabi, ang nasa likod ni Inspector Tan ay mula sa Black Tortoise Warzone. Kung makakapit tayo sa kanya, ang impluensya ng ang pamilya Chua ay tiyak na tataas pa. Inspector Tan, mabilis, halika, umupo ka sa pangunahing mesa. Umalis ka. Para sa iyo ba yan? Bilisan mo, ibigay mo ang upuan kay Inspector Tan. Huwag na, dito na lang ako sa mesa. Ikaw na walang silbi. Binibigyan na kita ng respeto, di ba? Umalis ka na at ibigay mo ang upuan kay Inspector Tan. May sakit ka ba? Sabi ko, hindi ako uupo rito. Hindi mo ba naiintindihan? Inspector Tan, huwag po kayong magalit. Hindi lang po marunong ang bata. Old lady, may biglaan po akong lakad. Mauuna na po ako. Ito po, para sa inyo. Mahalaga ang tungkulin. Mahalaga ang tungkulin. Bakit bigla na lang umalis si Inspector Tan? Kasalanan niya ng walang silbing yan. Hindi man lang bumangon para salubungin si Inspector Tan, hindi pa binigyan ng upuan si Inspector Tan. Kaya nagalit si Inspector Tan. Ang relasyon natin sa Black Tortoise Warzone, sinira lahat ng walang silbing yan. Walang pag-asa talaga. Hindi na nga marunong sa sarili. Dinadamay pa ang pamilya Chua. Walang pag-asa. Pagbati para sa matriarch. Mula sa Southern Trade, si David Santos nagbigay ng isang pares ng jade na repolyo. Binabati ang old lady ng dobleng biyaya. Mula sa Lion City Pharma, si Stephen Wong nagbigay ng 2 puno ng 1,000 taong ginseng. Binabati ang old lady ng habang buhay. Lola, ito po ang regalo mula kay Vincent Reyes, ang media manager ng Wind City. Ipinadala sa akin para sa inyo, isang sining mula sa ating bansang Hua 5-star Commander Dragon. Lola, tanggapin niyo po sana. Ano? Hindi ako nagkakamali, diba? Galing sa Black Dragon Army Supreme Leader, si Commander Dragon? Si Commander Dragon ay napaka-misteryoso, pangalan lang ang naririnig, hindi nakikita ang tao. Paano nakakuha si Vincent Reyes ng kanyang sining? Ang sining ni Commander Dragon. The old matriarch ay talagang hindi karapat-dapat. Patricia, hindi ko alam kung ano ang regalo mo ngayon. Dito sa akin, sining din ni Commander Dragon. Ito rin, ang sulat ni Commander Dragon. Si Jericho ang nakahanap nito para sa akin. Ang sulat ni Commander Dragon, kailan pa ba naging karaniwan? Maganda ang sulat pero sayang, kung ikukumpara sa ibinigay ni Vincent Reyes, malaki ang pagkakaiba ng estilo. Peke ito. Talaga, kung sino-sino na lang ang lumalabas, nandaraya pa, ginagaya ang sulat ni Commander Dragon. Patricia, baka naloko ka. Pusong Leon, pati ang sulat ng God of War ng bansang Hua, si Commander Dragon, ay ginagaya nila. Lola, ito ang tunay na painting. Maniwala ka sa akin. Isabit ito. Siya ay isang ordinaryong sundalo lang. Anong karapatan niya para makuha ang sulat ni Commander Dragon? Sige, hindi ka magaling sa kumpanya. At masama rin ang panlasa mo sa lalaki. Simula ngayon, ang Eternal Heart Company ay ibabalik na sa pamilya para pamahalaan. Tungkol naman sa iyo, kapag gumaling na ang binti mo, pakasalan mo na si Binatang Reyes. Lola, ang Eternal Heart Company ay pinaghirapan ng aking ama. Walang makakakuha nito. At saka, sa buhay na ito, maliban kay Jericho, wala akong ibang pakakasalan. Ukol ito sa pamilya, hindi mo pwedeng gawin ang gusto mo. Tama nga, tungkol sa mga bagay ni Patricia, kung ano ang gusto niya, iyon ang mangyayari. Pinapayuhan kitang lumayas ka na. Hindi ka karapat-dapat kay Patricia, umalis ka na agad. Si Patricia ay hindi ninyo, laruan ng ang pamilya Chua. At hindi rin siya kasangkapan para sa inyong pakinabang. Hindi kayo karapat-dapat maging pamilya niya. Patricia, tara na. Walang galang. Dahil matanda ka na, at lola ni Patricia, palalampasin ko na ito. Ikaw, walang takot na buhong? Paano ka naglakas loob na gumawa ng gulo sa ang pamilya Chua? Dumating na si Binibining Chua. Sa wakas, makikita na natin si Andrea Chua sa personal. Si Daniel Pascual at Commander Dragon ang nangunguna sa sibil at militar ng bansang Hua. Si Binibining Andrea Chua ay disipulo ni Imperial Tutor Daniel Pascual. Bumalik na si Andrea. Paano napunit ang orihinal na gawa ni Commander Dragon? Pero ang peke ang isinabit?
Sinong tanga ang gumawa nito? Si Andrea Chua ay disipulo ni Daniel Pascual. Tiyak na nakita na niya ang orihinal na gawa ni Commander Dragon. Ang pagpunit sa kaligrapiya at pagpipinta ni Commander Dragon. Hindi ba't insulto iyon kay Commander Dragon? Sila yan. Ang baliw na ito. At ang babaeng ito ang pumunit. Nanggugulo pa sila. Sa birthday party ni Lola, halos himatay na si Lola sa galit. Ang lakas ng loob mo. Anong gusto mong gawin? Ano ang magagawa mo? Ang magagawa ko? Gagawin ko kayo ni Patricia Chua na mas masahol pa sa kamatayan ng buhay. Ano ang sinabi mo? Lumuhod ka. Andrea, Tumahimik ka. Sinasagip ko siya. Hintay mo ako. Saan ka pupunta? Dalhin siya pa uwi. Huminto ka. Mag-usap tayo ng maayos. Wala nang sasabihin. Jericho Cruz, huminto ka. Ilang taon na ang lumipas. Bakit ka pa rin binabagabag? Bumalik ka at sabihin kay Daniel Pascual, maghanda-handa siya para sa susunod na magkita kami. Hindi siya mamatay ng pangit. Jericho Cruz, pwede mo akong baliwalain. Pero ang pagpunit mo sa sulat kamay na iyon, anong ibig sabihin yan? Nahimatay ang lola ko dahil sa iyo. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag, hindi ba? Dahil sa kanila at kay Patricia, may dugong nag-uugnay. Hindi ko sila papatayin. Ito, ang paliwanag ko sa iyo. Mula ngayon, si Patricia ay wala nang kinalaman sa ang pamilya Chua. Kung maglakas loob pa kayong mang-insulto, huwag ninyo akong sisihin kung hindi ako magpakita ng awa. Ang pamilya Chua, isang pugad ng ahas at daga, ay nakapagluwal pa rin ng isang fengnu na tulad mo. Ngunit sa huli, ikaw at sila ay iisang uri pa rin ng tao. Jericho, huwag kang umalis. Binibining Chua? Magpakatino ka. siya. Sino siya? Sa madaling salita, mula ngayon, huwag na huwag nang galitin ng ang pamilya Chua siya. Kung hindi, walang makakapagligtas sa ang pamilya Chua. Hindi ka ba curious? Ano pa ang ikaka-curious? Sa itsura niya, siguradong may hindi magandang nangyari sa inyo dati, di ba? Kaya huwag na lang nating banggitin. Hello? Nahanap na ang lahat ng ebidensya ng panunuhol ni Kenneth Go sa Great Forest Group. Ilalabas na ba natin ngayon? Itago muna. Oo nga pala. At yung development project. Oo nga pala. Alam mo ba ang proyektong Tianlong? Ang ibig mong sabihin, yung pinamahalaan ni Kuya Gabriel bago siya pumanaw. Siyempre alam ko, noon, maraming kumpanya ang nag-aagawan dito. Pero matapos mangyari ang insidente kay Kuya Gabriel, binawi ang proyekto at sinuspinde. Ngayon, muling binuksan ang bidding. May tiwala ka ba na makuha ito? Siyempre gusto kong makuha yan. Pero masyadong maliit ang Eternal Heart Company. Wala man lang kaming kwalifikasyon para sumali sa bidding. Ako na ang bahala. Hindi na mapigilan ng balita. Ang paghihiganti ni Jericho Cruz sa ang pamilya Go ay kumalat na sa ibang pamilya. Jericho Cruz, pagpipirasuhin kita. Tio Guzman, malaking tulong ka sa amin ngayon. Tumaas na naman ang stock ng ating Skyfall Group. Kung gusto mo talaga akong pasalamatan, yung masarap na alak na nakuha mo nakaraang buwan, ibigay mo sa akin. Sumasakit ang ulo ko. Wisit na bata. Tio Guzman, ang alak, dadalhin ko na lang sa bahay ninyo bukas. Sige. Tara na. Bigyan mo ako ng sigarilyo. Anong sigarilyo ang gusto mo? Ang honghe na paborito ng kuya ko. Hindi kita kilala. Umalis ka na. Layas. Tio Guzman, hindi mo naman kailangan magpanggap. Matandang Guzman, ang protection para sa buwan na ito, dapat mo nang bayaran, di ba? Handa na. Bilangin nyo na. Nga pala, sa susunod na buwan, tataas ng 8,000 yuan. 8,000 yuan? Ako? Anong ako? Hindi ka na natili sa Skyfall Group kasama si Ate Isabella, pinayagan ka lang magtayo ng tindahan dito, napakabait na namin sa'yo. O kaya, gusto mong ilibing kasama si Gabriel Cruz?
Sino yan? Isa lang siyang customer. Sige, 8,000 yuan na. Sige, huwag kang maging walang utang na loob. Ibaba mo ang pera. Anong sabi mo? Sabi ko, ibaba mo ang pera at lumuhod ka at humingi ng tawad kay Tio Guzman. Sino ba yan? Bigla na lang sumulpot. Oh, matandang Guzman. Nakahanap ka na ng kakampi? Hayop ka. Huwag kang makialam. Kung ayaw mong mamatay, lumuhod ka sa akin. Kainin mo ang nga sa sahig. Kuya Paolo, huwag mo na siyang patulan. Baliw lang yan. Ito ang sigarilyo. Punyeta, sa susunod na buwan, doble ang proteksyon. Hindi ko kakainin yan. Papatayin kita ngayon. Ako na ang kakain ng nga para sa kanya. Pakiusap. Palayain mo na siya. Tio Guzman, huwag kang matakot. Ako na ang bahala. Patayin niyo siya. Humungi ka ng tawad. Hindi na ako lalaban. Tio Guzman, nagkamali ako. Pakiusap. Kuya, patawarin mo ako. Lumayas ka. Sige. Sige. Jericho, umalis ka na agad sa Wind City. Hindi ka patatawarin ng ang pamilya Go. Tio Guzman, huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal ang kayabangan ng ang pamilya Go. Ikaw, Jericho, malaki na ang pinagbago mo. Sayang at huli na ako nang bumalik. Ang kuya ko ay namatay ng malagim. Ikaw rin ay nadamay. Ano bang sinasabi mo? Tinulungan ko ang pamilya Cruz at hindi ko kailanman pinagsisihan. Kung hindi dahil sa ang pamilya Cruz, wala akong naging tagumpay noon. Alam ko, na-target kayo ngayon ng ang pamilya Go at wala kayong mapuntahan. Kaya ipatawag mo ang mga nakatatanda nating kasamahan at pumunta sila sa Eternal Heart Company ng fiancé ko. Ang fiancé mo, si Patricia Chua. Kung tungkol kay Patricia Chua, Jericho, ang kaso ng panggagahasa at pagpatay ng kuya mo, alam mo ba? May kinalaman ba kay Patricia? Hindi siguro. Nang gabing nangyari ang insidente, ang kuya mo ay nakatanggap ng tawag mula sa pinsan ni Patricia Chua. Si Arthur Chua, umalis siya sa kumpanya ng gabing iyon. At kinabukasan, may nangyari na. Tiyak na ipagtatanggol ko ang kuya ko para linisin ang kanyang pangalan. Kung gayon, maaari mo ba akong dalhin bukas sa puntod ng kuya mo para bisitahin? Bukas, isasama ko ang aking ina at sabay kaming pupunta sa puntod ng kuya ko. Sige, tulungan mo akong maghanda, bata. Sige. Nakontak mo na ba si Victor Ramos? Sabi ni Victor Ramos, si Leo Reyes ay talagang nawala. Sa isang grupo, basta na lang ba pwedeng mawala? Sabi ni Victor Ramos, may kakaiba rin siyang naramdaman. Lihim siyang nag-imbestiga at nalaman niyang si Leo Reyes ay tila inilipat sa pamamagitan ng lihim na utos patungong Liming City. Ang matatandang miyembro ng matigas na paksyon, ang Liming Academy, na nagtuturo ng mga talento. Ngayon ang paggunita ng ang pamilya Go sa kanilang mga ninuno, kaya sarado ang daan. Umiwas na lang kayo. Ang paggunita ng ang pamilya Go sa kanilang mga ninuno, kailangan pang isara ang daan? Kalokohan. Hindi mo ba alam kung sino ang pamilya Go? Umalis na kayo. Ikaw. Tabi! Kahit malakas ka, ano ngayon? Puno ng sasakyan namin ang likod. Kung kaya mo, lumipad ka. Tawagan si Adrian Blanco. Sa Wind City, walang sinumang nangangahas na galawin ang pamilya Go. Dalhin dito ang armored unit. Ang galing mo sige. Tuloy mo lang. Narinig mo lang ang pamilya Go, hindi ka na ba umalis? Basura. Jericho, baka sa ibang araw na lang tayo bumalik. Okay lang ma, magpahinga ka lang, gagaling ka na. Kuya Paulo, bakit hindi pa sila umaalis? Hindi ko rin alam. Kuya Paulo, ang daming kalesa. Ang daming kalesa. Kenneth, magpahinga ka na ng payapa. Naway gabayan tayo ng mga ninuno ng ang pamilya Go. Kailangan kong gamitin ang buhay ni Jericho Cruz para ipagluksa ka, Kenneth. Binibining Garcia. Ano? Pinablock ko lang sa'yo ang daan. Hindi mo pa nagawa ng maayos? Anong silbi mo sa ang pamilya Go? Ang mga kalesa namin ay nawasak.
Jericho Cruz, akala mo ba hindi kita kayang gipitin dahil may sumusuporta sa'yo? Ipapakasama ko kayong lahat sa kapalaran ni Jericho Cruz. Anak, yung mga yon kanina. Mga kaibigan ko yan noong sundalo pa ako. Commander Dragon, ang armored team ay naka-standby sa paanan ng bundok. Pakihintay ang iyong utos. Tara, unahin muna natin ang libingan ni Kuya. Sige. Kawawa kong anak. Hindi ka man lang matahimik. Sumpain! Sumpain ang pamilya Go! Commander Dragon, hayaan mo akong patayin ng mga walang hiyang yan. Lahat sila. Dalhin mo ang alak. Kuya? Dinala ko si nanay para bisitahin ka. Dumating na ba si Ginoong Si? Nasa daan na siya. Gusto kong ilibing sila ng tuluyan sa ilalim ng ninunong libingan ng pamilya Go. Pagbalik ko, gigibain ko ang libingan ni Gabriel Cruz at sisirain ito. At magtatayo ako ng pampublikong palikuran sa ibabaw nito para habang buhay siyang malibing sa ilalim ng dumi at ihi. Magandang ideya. Gawin na yan. Aking kawawang anak, ayos ka lang ba sa kabilang buhay? Nanay, huwag ka nang umiyak. Tama nga. Huwag mong hayaang ang mga walang hiyang yan mula sa pamilya Go. Pagtawanan tayo. Si Ginoong Gabriel ay maraming nagawang mabuti para sa Wind City. Magpakatatag po kayo. Ang bundok na yan ay napakataas. Pinuno ka ng firepower para lang ba tingnan? Naiintindihan ko. Lahat ibaling ang mga kanyon. Targetin ang hilltop ng Northwest. Ano? Nabaliw na ba si Adrian Blanco? Babombahin niya to? Walang laman yan. Panakot lang. Bilang pababa, 3 segundo. Buong pagpapaputok. Isang batayang bilang muna. 3, 2. Seryoso na talaga ang baliw na yan. Isa! Takbo. Dali, takbo. Paputok. Ate, Jericho Cruz, mamatay ka. Mamatay ka. ate. Binomba na ang puntod ng mga ninuno natin. Paano na tayo haharap sa tao? Hindi lang ang mga puntod ang binomba, pati ang mga buto ng ating mga ninuno ay naging abo na sa pagbomba. Anong parusa ang ginanas natin? Ate, ngayon, kailangan mamatay si Jericho Cruz dito. Kung hindi, paano pa haharap ang pamilya Go sa mga tao? Wala akong palalampasin ni isa sa kanila. Tara. Tara. Buti nga, kung hindi niya pinayagang magbigay pugay kay Gabriel Cruz, pagkatapos, ang pamilya Go niyo rin ay wag nang umasang makapagbigay pugay. Anak ko, nakikita mo ba? Ang iyong nakababatang kapatid ay naghihiganti para sa iyo. Kuya, huwag kang mag-alala. Ito ay simula pa lang. Ulat, military governor. Tapos na ang pagpapaputok. Hinihintay ang utos. Manatili sa posisyon. Ayan na, sundan. Pita. Naglakas loob silang bombahin ang puntod ng mga ninuno namin at sirain ang puntod ni Gabriel Cruz. Jericho Cruz. Kanina, sino ang nagbuhos ng dugo at nag-ukit ng salita sa lapida? Ako, ang lologo mo. Anong magagawa mo sa akin? Balak ko sanang hintayin ang anibersaryo ng pagkamatay ni Kuya bago kumilos. Pero kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ako mapapakali. Ehem. Ha. Valeriano, isakay mo ang pamilya ko sa kotse. Masusunod. Wala ni isa sa inyo ang makakaalis. Akala mo ba hindi ko kayo kayang harapin? Hahanap ako ng mag-impeach sa iyo para hatulan at ipapatay ka ng organisasyon. Sige lang, dalhin dito ang pangalan na nakaukit sa lapida. Masusunod. Ginoong Si, dumating na po kayo. Oh, isa ka palang master. Pero sayang, mamamatay ka pa rin dito. Mayabang. Wag na, nakarating na siya sa Antasdan. Hindi siya kayang patayin ng baril mo. Alam mong nasa Antasdan na ako at hindi ka pa rin luluhod at magmamakaawa. Ako'y lubos na nadidismaya. Sa iyo. Ang Red Blockade Defense Line ay gumagalaw. Ang Black Tortoise War Zone ay nasa Antas 2 alert na. At nagpapakitang gilas ka pa rin dito? Naghahanap ka ng kamatayan. Sino ka? Paano mo nalaman ang mga sikretong ito?
May koneksyon siya sa sistema. Kung hindi, hindi niya magagawang gawing alagad ang isang military governor. Bibigyan kita ng 3 segundo. Bumalik ka sa iyong lugar. Isa. Ginoong si, kumilos ka agad. Gusto kong gamitin ang ulo ng taong ito bilang alay sa aking mga ninuno. 2. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Nagpapanggap ka pa rin dito. 3. Ang lahat ng labi ng ang pamilya Cruz ay mamamatay ngayon. Huwag ka nang umalis! Sino ka sa tingin mo? Ginoong si, kayang umiwas sa bala. Ang pagpatay sa mga salot na ito ay parang pagdurog ng langgam. Alagad na umaabuso sa kapangyarihan. Ikaw ang susunod na papatayin ko. Pagkatapos kong patayin ang mga miyembro ng Ang Pamilya Cruz, magtatayo ako ng palikuran sa kanilang mga libingan. Palikuran! Ha 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 ha! Mabuti. Sa totoo lang, ayoko sanang gamitin ang puwersa, Dan, para patayin ka. Pero ngayon, sisiguraduhin kong mamatay ka ng walang labi. Ang bodyguard ni Ginoong Si ay dapat ding mamatay. Patayin siya. Manatili kang matatag. Manatili kang matatag. Hayop ka. Tinuruan kita ng kakayahan para lang magyabang? Ha? Instructor, ako po ay nagkasala. Commander Dragon, pakibigay ang inyong utos. Patay. Siya pala si Commander Dragon. Hindi ba kita binigyan ng pagkakataon? Opo. Sayang at hindi mo pinahalagahan. Bibigyan kita ng isang pangkat ng tao. Pumunta ka sa Chisay at patayin ang pinuno na si Muhannad. Kung hindi mo siya mapatay, huwag ka nang bumalik. Tinanggap ko po ang utos. Muhannad, halos walang pag-asa. Naglakas loob kayong galawin ang sarili kong kapatid. Kayo, hindi ko kayo palalampasin. Alam niyo ba kung sino ang nasa likod ko? Kahit sino pa man, kailangan mamatay. Huwag niyo akong patayin. Huwag niyo akong patayin. Nagkamali ako. Handa akong magpatayo ng dambana para kay Ginoong Cruz. Ako. Gabriel, Maghalinhinan kayo sa pagbabantay dito. Sino mang sumira, patayin ng walang awa. Kaya, sino ang nag-utos sa iyo na pumunta rito? Opo. Sino ang nag-utos sa iyo? Commander Dragon. Si Ethan Sai, ang pangalawang anak ng ang pamilya Sai ng Silangan River. Wala na akong alam. Ang pamilya Si ng Silangan River, mataas ang kanilang posisyon sa Heavenly Secret Pavilion, pero nakikisali pa rin sila sa ganitong bagay. Ang mga taong ito, wag lang akong makahuli ng kanilang kahinaan. Hindi na mapigilan ng balita ang paghihiganti ni Jericho Cruz sa ang pamilya Go kumalat na sa ibang pamilya. mga walang kwenta. Lumabas kayo. Hoy, Ginoo. Kaya niyang pasunurin pati si Marcosy. Basta nasa sistema siya. Hindi siya makakatakas sa aking kamay. Tama po kayo, Ginoo. Ang pinakamahalaga ngayon ay makuha agad ang Heavenly Dragon Project. Kung hindi, huwag mong kalimutan kung paano ang Pamilya Go umakyat sa posisyon nito ngayon. Ang Pamilya Go ay aso ng Ginoo. Kung ano ang sabihin ng Ginoo, iyon ang masusunod. Ang kwalifikasyon sa bid ng Tianlong Project, kumusta na? Dahil kay Matandang Guzman, halos tapos na pero may kulang pa. Suporta mula sa mga supplier at developer. Sino kayo? Ikaw ba si Jericho Cruz? Oo. Ikaw ang kalaban ng ang pamilya Go. Oo. Ang libingan ng ang pamilya Go, ikaw ang sumira? Ano ngayon? Ano ngayon? Ang galing mo, kapatid. Matagal ko na rin gustong gawin yan. Oo nga, oo nga. Haha! Matagal na kayong naghihintay. Nandito na rin si Jericho. Ang nakababatang kapatid ni Kuya Gabriel talagang may tapang. Makikipagtulungan sa Eternal Heart, walang problema. Matagal ko nang ayaw sa ang pamilya Go. Kaya ngayon, pipirmahan na natin ang kontrata sa Eternal Heart. Tama. Ipinakita mo sa lahat ang pag-asa para ipaghiganti si Gabriel Cruz. Hindi natakot ang lahat sa ang pamilya Go. At naglakas loob na makipagtulungan sa atin. Ang galing. Sa ganitong paraan, makakapagbid na tayo para sa Heavenly Dragon Project. Ay, pero siguradong makikipaglaban sa atin ang pamilya Go.
Ang mga nakaraang dokumento ay naiwan sa ang pamilya Go. Ako na ang bahala rito. Mag-meeting muna kayo. Tio Guzman, salamat sa abala. Sige. Mayor Rivera, ako si Jericho Cruz. Commander Dragon, magandang araw. Nakipag-ugnayan na sa akin si Valeriano, ang Diyos ng digmaan. Sige. May backup ka pa ba ng mga nakaraang dokumento ng Heavenly Dragon Project? Ay, meron. Ipapadala ko na agad sa iyo. Jericho, ikaw nga. Ipadala ko sa iyo ang address. Pumunta ka rito. Andrea Reyes. Andrea Reyes, Ang tagal mong nawala. Akala ko nagkamali ako ng pagkakakilala. bakit ka nandito? Ikakasal na si Sofia Mendoza. Nag-imbita siya ng mga kaklase para kumain ngayon. Sofia Mendoza? Marami kasing nagkakagusto sa'yo, kaya normal lang na hindi mo siya matandaan. Ikaw talaga? Nag-aalala pa ako kung paano ka kukontakin. Sinong mag-aakala na magkikita tayo ngayon? Ngayon hindi ka na makakatakas. Tara na. Tara na. Ay, Nasa V0 isa. liko sa kaliwa? Oo. Tingnan niyo kung sino ang nakita ko. Jericho. Ito si Sofia Mendoza, ang bida ngayong araw. Siya ang dati kong kuya at siya rin ang fiancé ko, si Ryan Sai. Congratulations sa inyong dalawa. Salamat. Huwag kang puro salita lang sa pagbati. Dahil huli ka na. Inumin mo na lahat. Hindi ako umiinom. Hindi mo ininom ang toast ni Ginoong C? Wala kang respeto. Jericho, hindi talaga siya umiinom. Nakita ko lang siyang uminom ng Cefalo. Tingnan mo nga, ang taong hinabol mo noon. Ngayon kailangan pa ng babae para ipagtanggol siya. Ryan Sai, magkaklase tayo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nagbibiro lang si Ryan Sai. Jericho, huwag kang magtampo. Ang tagal na, hindi ka na nakikipag-ugnayan sa mga kaklase mo. Siguro abala ka sa trabaho, ano? Nagsundalo. Magkaklase tayo, pero ang iba, sundalo pa rin. Si Ginoong C, malaking boss na. Nagsundalo ka ha? Siguro wala kang makitang trabaho kaya ka bumalik, ano? Kung ganoon, pumunta ka sa kumpanya ko. Bibigyan kita ng posisyon bilang security captain. Ha. Jericho, dahil nandito ka na sa Wind City, bakit hindi ka na lang sumama kay Ryan C? Para may makain ka man lang. Salamat pero hindi na kailangan. Talagang walang utang na loob. Nagmamayabang pa. Hindi man lang tinitingnan ang sarili niyang itsura. Wala namang kakayahan, pero mayabang pa. Sa ugali niyang ganyan, pagiging security guard ay sobra pa sa kanya. Buti na lang maganda ang paningin ni Sofia, nakahanap siya ng mahusay na lalaki tulad ni Ginoong C. Kung nakahanap siya ng simpleng sundalo, ngayon, namamalimos na sana siya. Jericho, bakit hindi na lang tayo umalis? Hihintayin ko lang na may magdala ng dokumento, tapos aalis na ako. Oh, nagpapanggap pa rin siya. Gusto kong makita kung sino ang magdadala ng dokumento para sa iyo. Isang bayarang extra lang siguro, mamaya. Tatanungin ko kung magkano ang bayad sa kanya. Mayor Rivera. Diyos ko, si Mayor Rivera. Bakit siya nandito? Nagawang imbitahin ni Ginoong C, si Mayor Rivera. Mayor Rivera, nandito na po kayo. Sino ka? Umalis ka. Hindi kilala ni Mayor Rivera, si Ryan C. Kung gayon, nagkamali ba ng pinuntahan si Mayor Rivera? Ginoong Cruz, ang mga dokumentong hiniling niyo. Salamat. Ginoo, may iba pa po ba kayong ipag-uutos? Wala na. Oo nga pala. Gusto niyang itanong sa iyo magkano ang bayad sa akin bilang extra? Pasensya na. Masama ang dila ko. Pasensya na. Ayos lang, aalis na po ako. Hindi ko akalain na ganoon ka na pala. Kagaling ngayon, pati si Mayor Rivera, nagdadala na sa iyo ng dokumento. Hindi naman. Ganun lang. Dahil bumalik ka na sa Wind City, magkita-kita tayo ng mas madalas kapag libre ka. Dahil ba hindi mo ako nagawang patayin ngayon? Doon sa V0 isa. Lumiko sa kaliwa. Oo. Sa susunod na lang ulit. Uy, Patricia. Nakuha ko na ang proposal. Ipaalam mo kay Tio Guzman, ihanda na ang bid proposal. Ay,
Hindi ko alam kung para sa Eternal Heart Company o sa Skyfall Group. Siguro sa Skyfall. Kagagaling lang ng paa mo. Huwag kang tumayo ng matagal. Umupo ka na. Okay lang. Naitanong ko na, ang mga hurado sa proposal natin ay lubos na nasisiyahan. Kung walang aberya, tiyak na mapapanalunan natin ito. Ang galing. Talaga bang akala ninyo panalo na kayo? Akala mo ba ang pagpapahamak kay Gabriel Cruz ay mananatiling lihim habang buhay? Ang Skyfall Group ay mababawi rin namin sa huli. Maghintay ka lang. Darating ang oras na iiyak kayo. Mayroon pa ba siyang ibang paraan? Ang Eternal Heart Company ay kilala sa inobasyon, malakas at may malapit na ugnayan sa maraming kumpanya. Ngunit, ang kwalifikasyon ng Eternal Heart Company sa bidding ay kinansela. Pakiusap. Maghintay sandali. Muling susuriin ng mga hurado at iaanunsyo ang magiging kontratista ng Heavenly Dragon Project. Kumusta? Kumpleto ang aming kwalifikasyon at mayroon din kaming sertipiko sa pagbibid. Baka may misunderstanding lang? Walang pagkakamali. Ako ang nagkansela ng kwalifikasyon ninyo. Ito ang bagong Deputy Mayor. Balita ko, ang dating Deputy Mayor ay pinatay ni Gabriel Cruz. Advance congratulations! Binibining go sa pagkuha ng Heavenly Dragon Project. Deputy Mayor, anong dahilan ninyo para kanselahin ang kwalifikasyon ng Eternal Heart Company? Mga problema sa pananalapi, problema sa kakayahan sa konstruksyon, at iba pa. Sino ka ba? Siya ang nakababatang kapatid ni Gabriel Cruz. Siya pala ang pamilya ng salot na yon. Sumusunod kami sa batas at legal at mayroon din kaming pakikipagtulungan sa ibang kumpanya nang iproseso namin ang aming kwalifikasyon. Kung sinabi kong hindi, hindi. Huwag mong isipin na sa pagtulog sa ibang mga boss ay magtatagumpay ka. Hindi ba't ang pagtulog lang sa mga boss? Ha 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 ha. Gusto mong gayahin ang gago mong kapatid, patayin ang Deputy Mayor. Tama ba? Mga guwardya, kunin niyo siya. Tigilan mo. Deputy Mayor Piedra, ibalik mo agad ang bidding qualification ng Eternal Heart Company. Mayor Rivera, abuso po yan sa kapangyarihan. Hindi po kayo ang nag-iisang nagdedesisyon dito sa Wind City. Ikaw? Kung mangyalam ka pa, hindi mag-aatubili ang mga nasa itaas. Napalitan ka sa pwesto. Dalhin siya. Tigil. Ramon Piedra, pinapayuhan kitang huminto. Kahit may connection siya sa militar, ano ngayon? Hindi ba patay na ang kuya niya? Hindi naman siya ganoon kalakas, di ba? Mayor Rivera, bakit mo siya masyadong ipinagtatanggol? Baka naman may pinagsamahan din kayo ng asawa niya, ha? Haha? Naghahanap ka ng kamatayan. Kung ganoon, ibibigay ko sa'yo. Jericho. Halika! Patayin mo ako! Kung may lakas ka ng loob, patayin mo ako para makita ng lahat na ang Pamilya Cruz ay mga mamamatay tao. Jericho, tigil sa ganitong paraan. Mas mahihirapan ng linisin ang pangalan ng kuya mo. Ano ngayon kung malakas ka? Ano ang magagawa mo sa akin? Kung ganoon, ano ang magagawa ko sa'yo? Manatili kang buhay? Hintayin mong patayin kita. Anong magagawa ko sa'yo? Manatili kang buhay? Hintayin mong patayin kita. Lihim na investigador ng The Central Hub. Deputy Mayor Ramon Piedra, pinaghihinala ang sangkot sa korupsyon at panunuhol, tinanggal sa pupwesto para imbestigahan. Dalhin siya. Teka. Patawag lang ako. Huwag ka nang magpumiglas. Ang iyong taga-suporta, ang Deputy Governor, ay inaresto na. Magkasama kayong makulong. Teka, ako ay inosente? Pwede akong magpaliwanag. Oras? Malapit na. Dahil ang Eternal Heart Company ay may kumpletong kwalifikasyon at matapos ang bagong round ng pagsusuri ng mga hurado, ipinapahayag ko na ang proyektong Tianlong ay pagkakatiwala sa Eternal Heart Company. Mangyaring ang person in charge ng Eternal Heart Company ay pumunta sa backstage para pirmahan ang kasunduan. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Pipirmahan ko na. Bakit ka nandito? Nalaman kong ang kamatayan ni Kuya Gabriel ay may lihim. Kaya gusto kitang tulungan.
Ang guro mo bang si Daniel Pascual? Sinusubukan niya ba akong suyuin? Ang guro ay nagtuturo lang sa akin. Wala siyang karapatang diktahan ako kung paano o ano ang gagawin ko. Ang pagpatay kay Professor Jose Ong. Ang guro ko noon ay ideya mo rin. Hindi ako. Ang nangyari noon, hindi talaga kasalanan ng guro. Hindi niya kasalanan. Noon, nakipagsabuatan ka kay Daniel Pascual para balakin ako at naging sanhi ng pagkamatay ni Professor Jose Ong. Ang paghihiganting ito, hindi ko kailanman malilimutan. Ako si Jericho Cruz. Kasi, masyadong maraming sikreto ang alam ni Professor Jose Ong. Sabi ng guro, kung mahuhuli siya ng kalaban, magiging malaking problema sa bansang Hua. Wala kaming magawa. Kaya kinailangan naming patayin si Professor Jose Ong. Yan ang pagkakaiba ng tao at hayop. Jericho, patawarin mo ako. Patawarin ka? Kung mamatay ako, mapapatawad kaya ako? Ni Professor Jose Ong? May pinagdadaanan din ako. Magpahinga ka muna, ang tagal mo ng abala. Kapag natapos ko ito, magpapahinga na ako. Sige. Commander Dragon, tingnan mo agad ang balita sa Wind City. Ipinadala ko na sa iyo. Nakakagulat. Babaeng may-ari ng Eternal Heart Company. Sa lugar ng Eternal Heart Company. Eternal Heart Company. Malisyosong kompetisyon. Patricia Chua, nakipagtalik sa maraming lalaking boss. Malisyosong binugbog ang deputy mayor, humahadlang sa pag-unlad ng Wind City, tumulong sa pagbid, kapatid ng salarin, nakakaapekto sa kapakanan ng publiko. Ang kuya ay dating deputy mayor, nagpatay na. Dating deputy mayor. Wind City News Agency. Anong ginagawa niyo rito? Sino ang inyong editor-in-chief? Ako yon. Ang mga balitang ito, burahin niyo agad. At humingi kayo ng tawad. Aha, hoy! Sino ka ba sa tingin mo? Utusan mo akong magbura at humingi ng tawad? Pinabaluktot ang katotohanan, naghahasik ng gulo. Ganyan ba kayo gumawa ng balita? Isusulat ko ang gusto kong isulat? May magagawa ka ba? May mas matindi pa ako rito. Hintayin mo lang kung paano ang Eternal Heart babagsak dahil sa opinyon ng publiko. Paano mo nagawang agawin ang aking manuskrito? Ilegal. Kriminal. Sabuatan. Sino ang nag-iingay rito? President Reyes, pinabubura nila sa akin ang balita at inagaw pa ang aking manuskrito. Oh, hindi ba ito ang younger brother ni Gabriel Cruz? Hindi na ba siya alagad ni Patricia Chua? Bakit siya narito? Tao pala ito ng Eternal Heart. Isulat mo. Ang Eternal Heart ay nagpadala ng mga tao na may dalang kutsilyo at marahas na pumasok sa news agency at binugbog ang editor. Ang mga artikulong ito, ikaw ba ang nag-utos? Ano ngayon? Dito sa Wind City, kaya kong ipasulat ang kahit ano. Nasa Wind City News Agency kami. Bawiin mo na lahat ng balita ngayon at maglabas ng liham ng paghingi ng tawad. Kung hindi, hindi ka makakalabas dito. Lahat. Sumulat ng artikulo na bumabati ko sa Eternal Heart at ilabas ang bangkay ni Gabriel Cruz para lapastanganin. Eternal Heart Company. Maraming kasamaan si Gabriel Cruz. Commander Dragon. Wag na. Kung gaano karami ang isinulat nila, ganoon din ang ipapakain ko sa kanila mamaya. Ikaw na basura ka. Ang laki ng bibig mo. Sa totoo lang, ako, may malaking tao sa likod ko. Kaya kong sirain ang buhay ng sinuman. Ikaw, madali ka lang naming kayang tapakan. Hoy, Ginoo, tapos na ang usapan. Ano, ang Chief Steward ng Hua Nation News Agency ay darating para mag-inspeksyon? Napakagaling. Ang paninira kay Gabriel Cruz, utos mo rin ba yan? Si Gabriel Cruz at Eternal Heart, karapat dapat lang sa kanila. Malapit nang dumating ang malaking tao. Maghintay ka na lang mamatay. President, tapos na. Sige, ihanda para i-publish. Dumating na si Chief Steward Tan. Sana'y salubungin natin ang overall head ng Hua Nation News Agency, si Chief Steward Tan. Chief Steward, ang 2 taong ito ay dumating dito para manggulo. Hindi lang sila naglabas ng masasamang salita, kundi sinaktan pa nila sa harap ng lahat ang aming mga editor. Chief Steward Tan, ano ang pinakapangunahing pamantayan sa paggawa ng balita? Magpakatotoo. Nagkakalat ng kasinungalingan, sinisiraan si Binibining Chua. At pati ang namayapang si Ginoong Gabriel ay hinukay para saktan. Chief Steward Tan, huwag kang makinig sa kalokohan nila. Tumahimik ka. Sinasabi mo bang nagsisinungaling si Valeriano, ang Diyos ng digmaan? Valeriano, ang Diyos ng digmaan? Valeriano, ang Diyos ng digmaan. Anong ginagawa mo rito? Commander Dragon, kamakailan, ang Red Blockade
ay gumagala at marami pang maliliit na kalabang grupo ang gumagawa ng gulo. Gusto kong gumawa ng isa para sa iyo, audio panayam, para pakalmahin ang publiko. Commander Dragon. Siya pala si Commander Dragon. Siya pala si Commander Dragon. Sinabi mo lang na dudurugin mo ako? Bawiin. Bawiin lahat. Bawiin ang lahat ng balita. Commander Dragon, nagkamali ako. May mata. Di makita. Patawarin mo ako. Handa akong humingi ng paumanhin sa publiko. Ang mga manuskrito na ito, sayang. Tapos na. Sinisiraan ang kuya ko? Sinisiraan ang Eternal Heart? Sino ang nag-utos sa inyo na gawin ito? May ganun bang kakayahan si Maria Go? Nagbayad si Maria Go. Pero may koneksyon siya. Sino? Tinatanong ka ni Commander Dragon. Sumagot ka. Sige, magsasalita ako. Opo. Commander Dragon, nakatakas siya. Mukhang ang news agency ninyo ay may kinalaman din. Ngayon, lalo akong naghihinala na ang Heavenly Dragon Project, ang pagkamatay ni Gabriel Cruz at ang kamakailang kaguluhan ng kalaban ay may kaugnayan. Naghahanap ka ng gulo. Si Vincent Reyes ng news agency ay tumanggap ng suhol at sadyang ibinintang sa Eternal Heart Company. Hello, Ginoo. Huwag ka nang magsalita. Nakahanda na ang aking pangwakas na galaw. Susunod, gawin mo ang sinasabi ko. Nakuha na ng lahat ang bid proposal. Abala ako. Ano yon? Bilisan mo. Ate, bilisan mo. May kinalaman sa Heavenly Dragon Project. Aba, Ate Patricia, sa wakas, nandito ka na. Busi ang kumpanya. Ano ba talaga ang kailangan mo? Alam ko ang Heavenly Dragon Project. Sakto, ipapakilala ko sa'yo. Si binatang Ethan C. ng Silangan River. Noong nasa sementeryo si Ethan Sai, parang siya ang nagpadala kay Marco C. Paumanhin, hindi ako umiinom. Mataas ang posisyon ng ang pamilya C ng Silangan River sa Congress. Ang opisyal na person in charge ng Heavenly Dragon Project mo ay ang pamilya C. Pinaghahandaan pa namin ang proyekto. Hindi ko inaasahan na makikita kita dito ngayon. Ang pamilya ko ang may hawak sa proyekto. Nandito lang ako para magsaya ngayon. Pero binibining Chua, ang kaakit-akit mo talaga. Halika ate, para ipagdiwang ang tagumpay ng proyekto, mag-toast tayo. Para sa tagumpay ng proyekto. Ha 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 ha. Patricia, ang pamilya Sai ang person in charge ng Heavenly Dragon Project. Kaya nilang palitan ng kasosyo anumang oras. Siguraduhin mong mapapasaya mo si binatang C ngayon. Sasamahan ko na lang siyang maglaro ng dice. Ang ibig kong sabihin, ngayong gabi, kailangan mong mapagsilbihan siya ng maayos. Hinding-hindi. Anong pinagmamalaki mong pagiging dalagang birhen kung hindi ka magbibigay ng pabor sa mga lalaki? Saan ka kukuha ng napakaraming kumpanyang susuporta sa'yo? Kung hindi ka nakikipagsiping sa mga lalaki, paano ka nakakakuha ng ganoong karaming suporta mula sa mga kumpanya? Walang hiya ka! Aalis na ako. Gusto mong umalis? Bitawan mo. Bitawan mo ako. Palayain ka? Saka na lang kapag nagsawa na ako. Hahaha. Nagmamakaawa ako. Binatang Sai, huwag kang ganyan. Gusto ko ang ganyan ka. Sige pa. Puta, naglakas loob kang saktan ako? Papatayin kita? Mag-e-enjoy pa rin ako. Jericho. Ayos na. Jericho. Ang patulog. Ikaw si Jericho Cruz, di ba? Ang lakas ng loob mong sirain ang plano ko. Mamamatay ka ngayon. Aling kamay ang pumunit, ang damit. Mayabang ka pa rin ano? Papalumpuhin kita. Papanuorin kitang gawin ko to sa kanya. Sugod. Aling kamay? Ikaw, hindi mo ako kayang galawin. Ako si Ethan Sai, ng ang pamilya Sai, ng Silangan River. Kahit may connection ka pa, maglakas loob ba siyang galawin ng ang pamilya Siko? Jericho, tigil.
Binibining Chua, tingnan natin kung maglakas loob ka pa rin gumalaw. Sa tingin ko, parehong kamay. Aray. Aray. Leksyonan mo lang si Jericho. Tigilan mo na. Magpatuloy ka. Saan mo pa siya hinawakan? Patay ka ngayong gabi. Hello? Lolo, may gustong pumatay sa akin. Bilisan mo. Iligtas mo ako. Sino ang ganoon katapang? Ibigay mo sa kanya ang telepono. Matandang hukluban. Kung retirado ka na, manatili ka na lang dyan. Kung ayaw mong mamatay, lumapit ka rito. Sino ka ba talaga? Nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Tinatanong kita, saan mo pa? Saan mo pa siya hinawakan? Hahaha. Dapat pinatay ko na ang walang kwentang yan. Lolo, ipaghiganti mo ako. Halika, ipaghiganti mo siya. Hinihintay kita. Ate, ligtas mo ang kapatid ko. Ito ang kapatid kong lalaki. Ako na ang bahala. Dahil lang siya ang kapatid mo, kaya hindi ko pinatay ang buong pamilya mo. Lumayas ka. Pakiusap, palayain mo na ako. Tumutulong lang ako sa kanila. Hindi ba gusto mong linisin ang pangalan ni Gabriel Cruz? Panggagahasa at pagpatay, may ebidensya ako rito. Hindi mo ba tutulungan si Gabriel Cruz? Panggagahasa at pagpatay, may ebidensya ako. Si Ethan C. ang pumatay at pinagawa ko ni Maria Go na ibintang kay Gabriel Cruz. May ebidensya ako. Pakiusap, palayain mo ako. Pakiusap, palayain mo na ako. Lumuhod ka. Nailigtas mo na naman siya. Dadalhin ko na siya para sumuko ngayon. Mula ngayon, tayo ay putol na. Kung galitin ako ng pamilya Chua, mamamatay sila. Sadyang bata pa at mainitin ang ulo, kaya madaling maloko. Salamat sa Ginoo, ngayon patay na si Ethan Sai sa kamay nila. Kinansela na naman ang Eternal Heart sa kwalifikasyon sa pagpapaunlad ng Dragon. Ang proyekto ay napunta na naman sa Skyfall Group namin. Ipagpatuloy ang plano. Kahit pa siya ang Supreme Leader, sa pagkakataong ito, mapapasakamay ko rin siya. Mabuti. Gabriel Cruz, may ganyang younger brother ka pala? Bakit hindi mo sinabi agad? Hindi ka sana napunta sa ganitong sitwasyon. Nagulat lang si Binibining Chua. Kailangan lang niya ng pahinga. Salamat, Doktor. Commander Dragon, sa pagkamatay ni Kuya, ang pamilya Siba ang nasa likod nito? Parang hindi. Kakatanggap ko lang ng balita. Sumuko na si Arthur Chua at umamin na sa lahat. Ngayon, si Kuya Gabriel, ang natitira na lang ay ang kaso ng pagpatay sa Deputy Mayor na hindi pa nalilinis. Kung ayaw mong mamatay si Andrea Reyes, pumunta ka sa lokasyong ipinadala ko sa iyo. Ang dati mong kaklase, si Andrea Reyes, nang maglaon ay inimbestigahan ko, sumali siya sa organisasyon ng mga mamamatay tao ng The High Table. Ang huli ninyong pagkikita at pagdalo sa class reunion ay planado na. Naalala mo pa ba si Vincent Reyes ng news agency kung paano siya namatay? Sabi ko na nga ba, ang ganoong kasanay na mamamatay tao ay galing lang sa The High Table. Alagaan mo si Patricia. Hindi ka dapat dumating. Pero dumating pa rin ako. Kung wala nang iba, aalis na kami. Walang makakaalis. Ang isa ay traidor, na tumangging pumatay sa iyo. Ang isa naman ay naglalakad na 50 milyong dolyar. Ang 50 milyong dolyar na ito ay hindi ko nakukunin. Hindi ko kayang patayin si Jericho Cruz. Ang pagtanggi sa misyon ay may kapalit, alam mo yan. Siya ang branch chairman ng The High Table sa Southern Province. Si Silver Fox, nakapatay na ng 2 presidente ng bansang Puting Agila. 50 milyong dolyar lang pala. Ang halaga ko, Ang paglalaro ng laruan ay hindi makakapagpagaan ng tensyon. hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, pagkatapos ng orasan ng buhangin, ang hindi umalis ay mamamatay lahat. Ha. Narinig mo ba, Chairman Kaiser? Ang yabang ng dating niya. Chairman ng High Table Council, Southeast Asia, si Kaiser. Magandang araw, Chairman. Jericho, nadamay ka dahil sa akin. Patawad. At noong nag-aaral pa tayo, gusto na kita. Hanggang ngayon, ilang segundo na lang ako. Subukan mong makatakas. Mukhang personal na kikilos si Chairman.
Tiyak na malagim ang kamatayan nilang dalawa. Hindi ko alam na ikaw pala si Commander Dragon. Pasensya na po, Ginoo. Pakiusap, Ginoo. Patawarin niyo kami. Pinayagan kitang sumali sa the high table para lang kidnapin ang kaibigan ko? Huwag kayong gumalaw. Ang gumalaw, patay. Si Vincent Reyes at ang Deputy Mayor, ikaw ang pumatay sa kanila? Wala na tayong pag-asa. Hayaan na. Desidido siyang mamatay. Hindi talaga siya magsasalita. Mayroon kaming mga record ng order ng assassin dito na pwede naming ibigay kay Commander Dragon. Pakiusap, Commander Dragon. Patawarin niyo kami. Paano si Andrea Reyes? Mula ngayon, wala nang kinalaman si Andrea Reyes. Sa the high table, walang sinuman ang manggugulo sa kanya. Tara na. Talagang naghahanap tayo ng kamatayan. Paano tayo naglakas loob na patayin si Commander Dragon? Hindi ka yata nagulat sa pagkatao ko. Bakit ka sumali sa the high table? Para imbestigahan ang pagkamatay ng mga magulang ko. Natuklasan ko na may kinalaman ito sa pagkamatay ni Kuya Gabriel. Kapatid, Kuya, kapatid, ang lamig-lamig ko. kuya, 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 tingnan mo. Ako, may narating na ako ngayon. Nakikita kang maayos ang buhay, panatag na ang loob ni Kuya. Kuya, Kung hindi masisira ang malaking lambat na ito, dalhin mo na si nanay at tumakas na kayo kaagad. Mag-ingat ka. Miss na miss ka ni Kuya. kuya, kuya, kuya. Pasok. Commander Dragon, ang libingan ni Kuya Gabriel ay hinukay. Kaya pala sinabi ni Kuya na malamig siya. Nagkulang po ako sa tungkulin. Pakiusap, Commander Dragon, parusahan niyo po ako. Nasaan ang mga tao ni Adrian Blanco? Si Adrian Blanco ay inutusan na huwag lumabas ng kampo. Ang mga sundalong nakatalaga sa pagbabantay sa sementeryo ay pinigilan din ng mga eksperto. Nasaan ang abo? Ang abo ay pinaglaban ng mga sundalo para makuha. Sino ang nagsimula? Mga tao mula sa Liming City. Pero ang tiyak na utos, hindi ko alam kung sino ang nagbigay. Pero ang may kakayahang ito, Magaling! Ihanda ang sasakyan. opo, Subukan man ito. O totoong laban. Dapat may hangganan. Akala nyo ba magtitiis ako para sa bansa? Gusto nyo bang mamatay? Kung gayon, pagbibigyan ko kayo. Ang galing ng diskarte mo, Master. Hindi lang si Adrian Blanco ang pinagbawalan lumabas, ang Imperial Guard ni Jericho Cruz ay pinigilan din. Ngayon, mag-isa na lang siya, wala nang sino mang tutulong sa kanya. May nagplano sa likod ng mga eksena. Sumabay lang ako sa Agos. Bata pa rin siya. Marami siyang kaaway. Kung hindi siya susuko, tamang-tama para bawasan ang kanyang kapangyarihan. Ano pa ang Black Dragon Army Supreme Commander? Sa huli, magiging palamuti na lang siya. Ang young faction niya baka hindi na bumangon. Jericho Cruz. Inaasahan ko talaga. Gusto kong makita kung paano ka makakabawi. Nagkulang po ako. Hindi ko na protektahan ang libingan ni Ginoong Gabriel. Kuya, ipaghihiganti kita. Alam kong wala kang magagawa. Pero kung umaasa kayong pababagsakin nila ako, panoorin nyo kung paano sila mamamatay. Sino ang nag-utos na hukayin ang libingan? Ako. Sino ka ba sa tingin mo, ha? Ano ngayon kung hinukay namin ang libingan ng kapatid mo? Kamatayan ang hanap mo. Ikaw si Jericho Cruz. Pinatay mo ang pamangkin kong, si Ethan Sai, at naglakas loob ka pang patayin ang Deputy Mayor sa harap ng lahat. Patayin siya. narito si Valeriano, ang Diyos ng digmaan ng Black Dragon Army. Sino ang maglalakas loob na saktan si Commander Dragon? Narito si Valeriano, ang Diyos ng digmaan ng Black Dragon Army. Sino ang mangangahas na saktan si Commander Dragon? Commander Dragon. Commander Dragon, hindi mo pa rin maaaring pakialaman ang Heavenly Dragon Project.
Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na galawin ang libingan ng kuya ko? Commander Dragon, pakawalan mo na si General Sai. Kung hindi, kahit ikaw pa ang Supreme Chief ng Black Dragon Army, hindi mo kakayanin ang kahihinatnan. Mga gago mula Liming City, nangangahas kayong itutok ang baril kay Commander Dragon? Parang nakita. Ako ang eldest disciple ni Daniel Pascual, nagtatrabaho sa The Central Hub. Tayo, dapat nagkita na. Commander Dragon, kumalma ka. Kalma? Kung hindi dahil sa mga sundalo na buong buhay na pinrotektahan, ang abo ng kuya ko ngayon ay nakakalat na iyon sa kaparangan. Commander Dragon, ang Heavenly Dragon Project ay isang mahalagang proyekto para sa bansang Hua at ang personal na interes ay dapat magbigay daan dito. Bukod pa rito, ang pagtatayo namin ng pampublikong palikuran sa libingan ay para sa konsiderasyon ng Feng Shui design. Alam mo, naghahanap ka ng kamatayan. Valeriano, huwag kang makialam. Mukhang kalmado pa rin si Commander Dragon, ha? Ayoko lang madamay ang iba. Hindi ko inakala na ikaw pala si Commander Dragon. Kahit ikaw pa si Commander Dragon, hindi mo mapipigilan ang Heavenly Dragon Project at hindi mo mapipigilan ang paghukay sa libingan ng kuya mo. Pag namatay ka, panoorin mo ng mabuti. Walang gagalaw. Ang walang isip mo, pati si General C. Pinatay mo, wala nang paksyon na magtatanggol sa'yo. Jericho, itigil mo na. Kung magpapatuloy ka sa pagpatay, wala nang babalikan. Lahat ng nagdulot sa kuya ko na hindi mapayapa pagkatapos mamatay, dapat mamatay. Hindi ba talaga iniisip ni Commander Dragon ang mas malaking larawan para lang sa isang sirang libingan, patuloy mong ginugulo ang Heavenly Dragon Project? Hindi siya pwedeng patayin. Dapat siyang mamatay. Ako ay isang senior executive na itinalaga ng Congress. Gusto mo pa rin akong patayin? Kung papatayin mo siya, wala nang babalikan. Kung gayon, wala nang babalikan. Sige, gusto ko ring makita kung talagang walang kalaban ka. Inampun ako ng kuya ko. Binigyan ako ng pagkain at damit. Pinag-aral ako. Tinuruan ako ng tamang asal. Ngayon pagkatapos niyang mamatay, hindi siya mapayapa. Kinuha ninyo ang kapangyarihan ko. Sinupil ang impluensya ko. Wala akong masabi. Ngunit nilapastangan ninyo ang labi ng kuya ko? At pinapaprioritize niyo pa rin ako sa kabuuan? Gusto ko kayo mamatay. Ang Liming City, lugar ng mga paksyon na nagpapalaki ng talento. Ang ganitong pagmasaker. Ilang paksyon na naman ang magagalit. Master, nagkamali ka. Talagang naglakas loob siyang pumatay. Jericho Cruz, hindi mo naman siguro iniisip na utak lang ang gamit ko, di ba? Ang God of War ng Black Dragon Army, ganoon lang pala. May huling salita ka pa ba? Kung wala kang pakialam at hindi ka natatakot sa mga kaso, wala na rin akong sasabihin. Kataas-taasang pinuno ng Black Dragon Army, 5-star God of War Jericho Cruz. Ako si Brian Reyes. Agad mong itigil ang iyong karahasan. Agad mong itigil ang iyong karahasan. Pangalawa, sa kataas-taasang pinuno, ang pangalawang pinuno, si Brian Reyes. Nangangahas ka pa bang magpaputok? Jericho Cruz, agad mong ibaba ang iyong sandata. Agad mong ibaba ang iyong sandata. Commander Dragon, bumaril ka. Patayin mo ako. Sige. Jericho Cruz, hintayin mo lang na panagutan ang karahasan mo ngayon. Tandaan mo, Mariago. 5 araw na lang bago ang anibersaryo ng pagkamatay ng kuya ko. Sa panahong iyon, sa harap ng kanyang libingan, lumuhod ka at umamin sa iyong kasalanan. Masyado kang maraming pinatay ngayon. Kung hindi ko maprotektahan ang sarili kong pamilya, paano ko mapoprotektahan ng lahat? Kabuuan muna.
Iyan ay ginagawa lang ng maliliit na tao. Kuya, ngayon, wala nang manggugulo sa iyo. Magpahinga ka ng maayos. Pagkalipas ng ilang araw, ang Pamilya Go ay pupunta rito para humingi ng tawad sa iyo. Commander Dragon, sumama po kayo sa amin sa Yanjing City. Jericho, kung mamatay ka dahil dito, kahit abutin pa ako ng isang habang buhay, sisiguraduhin kong magbabayad sila. Valeriano, ipaayos mo ang lapida ni Kuya. Protektahan mo ang pamilya ko. Opo. Nasa kamay ni Commander Dragon ang kapangyarihan. May 10,000 klase ng paghihiganti kung magtitiis lang sandali. Bakit ganoon na lang ang reaksyon? Paulit-ulit na panggugulo sa mga yumaon niyang mahal sa buhay. Tama lang ang ginawa ni Commander Dragon. Pero sa pagkakataong ito, mahihirapan na tayong protektahan si Commander Dragon. Jericho Cruz, sa pagkakataong ito, mukhang malulubog ka na. Hindi inasahan ng mga nasa likod ng lahat na gagawin ito ni Commander Dragon. Jericho Cruz, sa pagkakataong ito, siguro hindi inasahan ng mga nasa likod ng lahat na gagawin mo ito ng ganoon kalupit. Tingnan natin kung sino pa ang makakapagligtas sa kanya. Ginoo, wala ba tayong gagawin? Jericho Cruz, gumawa siya ng ganoong kalaking gulo. Kahit pa ako ang Supreme Leader, ano pa ang magagawa ko? Malapit na tayo sa Yanjing City. Tara. Ngayon nagaganapin ang pagpupulong tungkol sa pagtanggal kay Jericho Cruz sa posisyon niya bilang leader ng Black Dragon Army. Dahil ako ang nagmungkahi ng motion, ako ang unang magsasalita. Jericho Cruz, ikaw ay inaakusahan ng sinadyang pagpatay kay Deputy Mayor Ramon Piedra ng Wind City, General Sai, Executive Ricardo de la Cruz, 14 na tao mula sa Liming City at panghihimasok sa Heavenly Dragon Project. Mayroon ka pa bang sasabihin? Wala. Sige. Kung gayon, iminumungkahi ko na agad tanggalin si Jericho Cruz sa kanyang posisyon bilang Supreme Leader ng Black Dragon Army. Jericho Cruz, mayroon ka pa bang ipagtatanggol? Wala. Pero may gusto akong sabihin. Sige, sabihin mo. Kahit sino pa man. Basta't mga hasilang gamitin ang aking pamilya, sumusumpa ako. Kakapahayag lang ng Clover International na ang iba't ibang proyekto ng high-tech development ng ating bansa ay dapat pangasiwaan ni Commander Dragon. Kung hindi, ititigil ang kooperasyon. Kung ganoon, baka malaking dagok ito sa atin. Jericho Cruz, sa puntong ito lang, akala mo ba makakabawi ka na? Magpatuloy tayo. Mga kasama, mayroon pa ba kayong gustong sabihin? Dapat itong bigyan ng matinding parusa. Si Jericho Cruz ay nanggulo sa Heavenly Dragon Project dahil lang sa pagpili ng lokasyon ng proyekto, isang maliit na bagay, ipinagbuhos niya ang galit niya sa ating mahahalagang general, mga deputy mayor, at senior executive. Pinatay niya ng walang pag-aalinlangan, walang batas. Kailangan bang sa puntod pa ng kapatid ko? Sige. Babalikan ko ang puntod ng ninuno nyo at huhukayin. Gagawin kong palikuran ang puntod ng tatay mo. Huwag kang magreklamo. Hindi ako sumasang-ayon na tanggalin si Commander Dragon sa posisyon. Delikado ang sitwasyon ng mga bansa ngayon. Ang Red Blockade ay gumagawa ng galaw. Ang North Island ay patuloy sa maliliit na pagkilos. May kaguluhan pa rin sa Yenan. Kung hindi dahil sa pangalan ni Commander Dragon, ang mga iyon ay malamang na naglapit hukbo na. Hindi tama ang sinasabi mo. Para bang si Jericho Cruz lang ang marunong lumaban. Kung lahat ay gagawa ng ganoon, hindi ba magkakagulo ang bansang Hua? Ang patakaran ay patakaran. Kung hindi parurusahan ng husto si Jericho Cruz, paano tayo makakakuha ng tiwala ng publiko sa hinaharap? Kung muling lulusob ang North Island, masisiguro mo ba ang tagumpay sa pagpapadala ng tropa? Ginagawa namin ang dapat naming gawin. Tama ang sinabi ni General Reyes. Hindi natin maaaring baliwalain ang pagkakamali ni Jericho Cruz dahil sa kanyang mga nagawa. Jericho Cruz, sumusuko ka na lang ba ng ganyan? Inaanunsyo ko, formal na tinatanggal si Jericho Cruz sa posisyon niya bilang Supreme Leader ng Black Dragon Army. Bukas, tatalakayin natin kung paano haharapin ang mga kaso ng pagpatay at krimen ni Jericho Cruz. Tapos na ang pulong. Sige. Naiintindihan ko. Kung may mangyari kay Commander Dragon, ilalabas ko kayo sa Wind City. Poprotektahan ko kayo. Matulog na kayo. Ako ang magbabantay ngayong gabi. Pagkatapos ng bukas, kapag naibigay na ang huling hatol, saka natin puntiryahin ang kanyang pamilya. Jericho Cruz, kung aasa kang makabangon muli, 30 taon pa yan. Sayang,
Wala ka ng pagkakataong makipaglaban sa akin. Nandito na ang lahat. Magsimula na tayo. Jericho Cruz, inabuso ang kapangyarihan. Dapat siyang parusahan ng walang palugit. Nakipagsabuatan si Jericho Cruz sa mga panlabas na puwersa, nagbabanta sa seguridad ng bansang Hua. Tinanggal sa pwesto si Commander Dragon, kaya mas marami ang sinamantala. Pinatay ni Jericho Cruz ang maraming opisyal, dapat siyang magbayad ng buhay. Jericho Cruz, may sasabihin ka ba? Pinapatay ko ang mga kriminal? Kailangan pa ba ng dahilan? Gusto kong marinig kung anong krimen ang nagawa ng Executive Ricardo de la Cruz ng The Central Hub. Korupsyon at abuso sa pwesto. Nagbabanta sa seguridad ng bansang Hua, si Deputy Mayor Ramon Piedra ng Wind City. Nasangkot sa maraming kaso ng pagpatay at nakakulong, ngunit lihim na pinalaya ni Ricardo de la Cruz. Sige, papasukin si Commander Ramos. Nasaan si General C? Hindi ba dahil sa iyo na pinatay mo siya dahil sa personal na galit? Lihim na nakipagsabuatan si General Sai sa Red Blockade. Karapat dapat siyang mamatay. Manira, Commander Dragon, ano ang nangyayari? Tinanggal na ako sa pwesto. Wala na akong autoridad para malaman. Paano ko malalaman? Ginoo, kakatanggap lang namin ng impormasyon mula sa Warzone. I-project ba natin sa malaking screen? Sige. Maraming veteranong general dito. Pwede kayong magbigay ng ideya. Hay nako. Talagang nagwala na ang mga kalaban mula sa dalawang bansa. Mga kasama, unahin nating pag-usapan ang tungkol sa akin. Kritikal ang sitwasyon na yon. Ang problema ni Commander Dragon ay pwede nang pag-usapan mamaya. Ang lahat ng narito ay mga veteranong general. Sino ang gustong magboluntaryo para maging Supreme Commander sa pagkakataong ito? Huli na para sa pagpaplano ngayon. Direktang pangungunahan ang mga sundalo sa laban, hindi ba't kamatayan lang yan? Impormasyon mula sa North Island Warzone. Ang Little Valley Unit ng Snow Country ay unti-unting lumalapit sa ating hangganan. Talaga nga, gusto rin ng Snow Country na magdagdag ng apoy. Kailangan nating pigilan ang kilos ng kalaban, habang maaga pa. Kung hindi, sasalakayin nila ang ating hangganan. Jericho Cruz, ano ang masasabi mo? Tinanggal na ako. Wala na ako sa posisyon, kaya hindi na ako makikialam. Hindi na ako magsasalita ng kung ano-ano. Komplikado ang sitwasyon ngayon. Sa tingin ko, huwag na huwag. Dapat tayong sumunod sa patakaran. Hindi natin dapat palampasin si Jericho Cruz dahil sa mga kalaban. Kung hindi, magmamasahe siya ulit. General Reyes, handa ka bang tanggapin ang digmaang ito? Ay, wala akong kakayahang baligtarin ang digmaang ito. Si General Sai ay nakipagsabuatan sa Red Blockade, nagkasala ng pagtataksil. May karapatang patayin siya si Commander Dragon. Si Ricardo de la Cruz at Ramon Piedra ay tumapak sa buhay ng tao. Lumabag sa batas at disiplina at sinira ang sementeryo ng may mali siya. Iminumungkahi ko, ibalik si Jericho Cruz sa Black Dragon Army bilang Supreme Commander. Teka, hindi pa ako pumapayag na umupo sa posisyon. Commander Dragon, sumasalakay ang kalaban dahil nasa militar ka na, may obligasyon kang panagutan ito. Pananagutan ko ang responsibilidad. Ngunit, hindi pa ako pumapayag na umupo sa posisyon. Ano pa ang gusto mo? Gusto mo pa bang mag-sorry ako sa iyo? Chi, dapat may prinsipyo ka. May isa pa akong panukala na ipapasa. Ang mga detalye ay ipinagkatiwala ko na kay Victor Ramos. Pag-usapan ninyo. Naipasa na lahat ang mga panukala ni Commander Dragon. Naiintindihan. Pumunta ka na ngayon sa himpilan ng Imperial Guard, dala ang mga sundalong inihanda ko at dumiretso sa hinannan. Ang Red Blockade ay naayos ko na. Lahat ay ayon sa plano na binuo ko noon. Masusunod. Isa lang ang itatanong ko sa iyo. Ang pagkamatay ng kuya ko? May kinalaman ka ba?